Okay, magandang gabi po sa bawat isa. Today is Wednesday at tayo po ay magkaroon ng prayer meeting after this message. Ang ating pong ipanalangin ngayon ay tungkol po dito sa ating topic na kailangan pong ma-preach ang gospel ng mga ministers, no? Kasi yun po ang patuloy nating pinapanalangin. Kasama din po ako doon na ipanalangin, di bang magmabahagi ng salita ng Diyos para po ang gospel ay may pahayag sa buong mundo. Okay, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 4. Basahin natin ang 1 to 7. Kayamanang espiritual sa sisidlang yari sa putik. Kayamanang espiritual sa sisidlang yari sa putik. Verse 1. Dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya ako para sa gawain ito, kaya naman malakas ang aking loob. Tinalikdan ko na ang mga gawang kahiyang-hiya at ginagawa kong palihim. Hindi ako nanlilinlang at hindi ko pinipilipit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan kong ipinangaral ang katotohanan at ito'y alam ng Diyos. Kaya't handa akong pahatol kaninuman. Kung may talukbong pa ang mabuting balita ipinahayag namin, ito'y natalukbungan lamang sa mga napahamak. Hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo Jesus na ating Panginoon ang ipinangaral ko at hindi ang aking sarili. Ako'y lingkod ninyo alang-alang kay Jesus, sapagkat ang Diyos na nagsabing mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag, ay siya ring magbigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo. Verse 7. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kumbaga sa sisidlan ay palayok lamang. Upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi sa amin. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, salamat po sa mga salita na aming nabasa at patuloy na pinapasalamatan, Lord, na kami, Lord, ay nakapagpahayag na yung masalita. At ganoon din po sa aming makikinig, binigyan mo ng grasya upang makarinig po sa gabi nito na iyong masalita. Gamitin mo po ako, Lord, upang maibahagi po, Lord, ang iyong masalita sa mga taong makikinig nito, Lord. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to, Lord. In Jesus' name, Amen. Ang nilagay po nating topic ngayon ay The Glorious Gospel in a Worthless Vessels. No? Kasi ito po si Pablo ay mayroon siyang ministry dito. Sa 2 Corinthians, ang kanyang ministry ay talagang ipahayag ang Panginoong Jesus, maski siya ay nahirapan at kailangan niyang ipahayag ang pure gospel, ang totoong magandang balita ng kaligtasan. At nakikita po natin dito na pinamagatan po natin itong The Glorious Gospel in a Worthless Vessel. Mayroon pong quote-unquote worthless dyan. Kasi worthless, no? So, kasi ang ibig sabihin niyan, the value, no? The value of the gospel compared to the ministers, no? Ang value ng magandang balita ng kaligtasan kumpara sa value ng nagpapahayag ng magandang balita ng kaligtasan. So doon po natin ifo-focus ang ating pag-uusap o ating pagpahayag ng salita ng Diyos, comparing the gospel of Jesus Christ, na talagang si Jesus Christ ang siyang nagliligtas sa atin at doon ipapaliwanag ang magandang balita ng kaligtasan. Yun ay pinahayag ni Kristo, ay relatively napakalayo siya ng value ng mga ministers. So yun ang ating tatalakayan ngayon, kung talagang ang mga ministers ba ay may karapatan na itataas ang kanilang sarili at ihahayag ang kanilang mga ginagawa. At bilang sample po dito ay ito po ang
pahayag ni Pablo sa mga taga-Korinto. Alam po natin sa mga taga-Korinto ay parang mayroong pong kalaban si Pablo dito, quote-unquote, na mga super apostol, no? Parang, although super apostol ang tawag ni Pablo doon, pero sila yung mga maling mga doktrina. Si Pablo ang binigyan kasi ng karapatan na magpapahayag, kaya siya ay nagsulat dito. At specifically dito sa ating tatalakayin ngayon, dito sa chapter 3, bago mag chapter 4, ay yun yung the covenant of grace, no? Na parang the gospel of grace talaga. So kung titingnan natin dito sa chapter, sa verse 1, sabi niya dito, therefore, since we have this ministry, as we have received mercy, we do not lose heart. Bakit po? Sinabi ng lose heart kasi parang nadi-discourage din siya kasi siyempre siya nagsimula ng Corinth Church. Tapos mayroong mga pumapapil na ibang mga super apostol na sinisiraan siya. At the same time, parang yung kanilang pagtuturo ay hindi ayon sa mga gustong ituro ni Pablo na tinuro din sa kanya sa Panginoon, no? Kasi si Pablo po ay kinausap talaga yan ni Jesus Christ to preach the gospel. Nandun po ang mga accounts niyan, nandun po sa Galatians 1 na siya talaga ay kinausap ng Panginoon. Kaya sabi niya dito na kasi binigyan naman ako ng opportunity, this ministry by the mercy of God, hindi ako nawawala ng pag-asa. Pero sabi niya, but we have renounced the hidden things of shame, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Doon po sa Tagalog ay parang akin, no? Pero dito sa ating binasa, we, yung editorial we, na parang siya yung representative, na we have renounced the hidden things. Parang siya yung representative, parang editorial na ito yung dapat hindi na namin ipapahayag yung mga shameless things. Hindi naman ibig sabihin dito na si Pablo ay nagtuturo ng mga shameless things nung siya ay nagiging na buksan na ang kanyang pag-iisip. At parang representative siya sa mga ministers dito. At the same time, doon bago pa siya na born again, bago pa siya na-encounter doon sa Damascus, ay meron din siyang mga shameless things. Ano yung two shameless things na sabi niya dito? Yung craftiness, nor handling the word deceitfully. Ibig sabihin ng parang nililinlang lang yung mga tao kung ano talaga yung magandang balita ng kaligtasan. Parang nililinlang nila, dinideceive nila yung mga tao na ito yung mga katuruan, no? Example po yung sa Galatians na talagang sinasabi doon na kailangan nyo pa magpapatuli, no? Upang kayo ay makatanggap ng grasya ng Panginoon. Pero ang sabi naman ni Pablo talaga we are saved by faith, no? Sabi, not by the works of the law, because by the works of the law, no one is justified. Ang pangalawang dito shameless things ay parang ginagamit ng mga ministers po ang gospel na pinagkakitaan nila. Kasi dito po sa 2, sabi nila dito sa verse 2 na chapter 2 verse 17, sabi niya to, for we are not as many peddling the word of God, but of sincerity, but as from God, we speak the sight of God in Christ. So mayroon pong mga tao din po na parang binibenta, no, pinagkakitaan ang magandang balita ng kaligtasan. So yun po ang parang binibigyan ng pansin nito ni Pablo, na yung mga kahiyang-hiyang mga bagay, una-una nililing lang, no? Parang alam naman talaga nilang mali yan, nililin lang nila mga tao. Pangalawa, yung talagang ginagamit nila ang gospel to earn or so something na makakuha sila ng benefits, like example yung money. But dito naman sa ating sabi na dito sa verse 3, but even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. So sabi niya, since we are very sincere in our preaching the gospel talaga, kasi sa totoo lang sa kapanahon ni Pablo talaga,
mahirap ituro ang gospel. Mahirap ituro ang gospel kasi very ano yan sa kanila very new, saka talagang radical ang kanilang transformation doon sa mga gospel na tinuturo ng Jews or Jewish people like the Pharisees and the Sadducees sa kapanahunan nila. In fact, even si Pablo na nag-iikot sa ibang mga lugar, nahihirapan din siya kasi he is preaching Christ resurrection na bihira yan sa ibang mga tao. So sabi niya doon, although ang aming gospel sa aming pagtatry, but even if our gospel is veiled, kasi parang our gospel kasi niyan, iba itong gospel namin, na ang gospel talaga namin na si Jesus Christ talaga, na siya yung glory of God, He is the representation of the glory of God. Ang pinapakita dito na parang glory talaga ng Panginoon, no? Bakit naman nasabi ni Paul ito na parang hindi maintindihan? Kasi sabi na, whose minds the God of this age. Ang ibig sabihin ng the God of this age, this is Satan. Kasi siya yung God of this age, na the small g, has blinded, no? The God of this age has blinded who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Parang hindi nila talaga makita yung glory of Christ kasi ang pinaka-center naman ng gospel ay glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Na hindi talaga ito nakikita dito. Hindi na nila naiintindihan. Verse 5, for we do not preach ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servant for Jesus' sake. Sabi na dito, marami pong mga ministers na iba-ibang mga pinuturo. Minsan tinuturo nila ang kanilang sarili, no? Although mayroong mga sa ating kapanahon din, mayroong good intention na sabi naman nila, kailangan ko ring ituro yung aking mga experiences para naman makita na credible ako. Pero ang sabi ni Pablo dito na we do not preach ourselves, but Jesus Christ the Lord, and ourselves your servants in Jesus' sake. So parang hindi ko ipipreach ang sa aking sarili. Kaya nga sabi niya doon sa 1 Corinthians 2:2, we know nothing about except Jesus Christ. We teach nothing among you. We know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. So sa kapanahonan din po ito nga patuloy natin pinapanalangin na talagang si Jesus Christ lang talaga ang talagang nagbibigay ng liwanag, no? Nagbibigay lang liwanag. Kasi sabi naman dito sa verse 6, for it is God who commanded light to shine out of darkness, who has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Kung si Jesus Christ, kung ang si God mismo ang nagsabing there will be light, si Jesus Christ din talaga ang magbibigay ng liwanag na mabuksan ang ating puso't isipan, mga kapatid, no? Hindi tayo mabubuksan ng mga magagaling na salita, hindi tayo mabubuksan ng mga iba't ibang kaparaanan. Ang magbubukas lang talaga sa atin ay yung gospel about Jesus Christ. Kaya nga, kailangan natin ituro talaga who is Jesus Christ, no? Kaya nga, sinasabi natin, dapat ma-emphasize natin yan na the deity of Jesus Christ, na siya po talaga ay God na nagkatawang tao, na mayroon siyang mission dito to save those who are lost, na binigay sa kanya ng Ama. So it is very important na makita natin na itinuturo, no, na si Jesus Christ ay God. Kasi kung hindi po talaga itinuturo na si Jesus Christ ay God, maski ano kagaling ang pagsasalita ng mga Kristiyano or mga minister, not Kristiyano, mga ministers, di talaga maliligtas ang mga tao kasi si Jesus Christ naman talaga nagbubukas ng puso't isipan. Kung mali yung object of faith nyo, maski napakagaling yung inyong administration ng church, napakaraming na-accomplish na mga gawain, di pa rin yan na makakaligtas talaga kasi mali yung object of our faith na dapat tama ang Jesus Christ. So we have to scrutinize kung talagang tama yan kasi minsan
maganda yung turo, no? About morality. Napakagandang morals yan. Pag tinanong mo, is your gospel about grace? Sabihin na yes. Is your gospel about faith? Sabihin naman nilang yes. Is your gospel about Jesus Christ? Sabihin din nilang yes. But kung scrutinize mo sila kung sino si Jesus Christ, they do not believe na si Jesus Christ talaga ay God, no? Na nagkatawang tao. So it is very important kasi marami namang mga verses na talagang tinuro din ni Pablo that sa John, even Jesus Christ, no? Even si John, sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, no? So Jesus Christ is God. Although palagi na nating itinuturo itong Jesus Christ is God, mayroon ngayong mga umatake din na Jesus Christ is not a man, no? So kailangan din nating ituro na Jesus Christ is a man kasi marami pong mga although yung kanina na ang heresy kasi sa history na Jesus Christ is not God, Arianism yan. Arianism, yung si Arius, no? But ngayon bumabalik yung mga Arianism na mayroong mga churches na nagsasabing si Jesus Christ ay hindi God. So dapat panininigan natin. Meron na namang isang katuruan na si Jesus Christ ay hindi man. Kasi sabi naman nila, although ang sa history niyan, ang heresy niyan ay Docetism, no? As if Docetism kasi galing yan sa Gnostic na parang si Jesus Christ ay hindi naman talaga nagkatawang tao. Nag-ano sila, seems like na tao siya. But ngayon parang may dumadating din na parang sinasabi din na hindi tao, na parang mayroon lang inanda na body si Jesus, ang God sa kanya, na pumasok lang si Jesus Christ doon. Hindi talaga siya na-conceive na galing sa sinapupunan talaga ni Mary at lumabas talaga na baby at talaga nagiging baby at lumaki lang siya. So minsan ang ginagamit nila yung sa Hebrews 10:5 na parang he received a body, pero malinaw naman doon sa 1 Timothy 2:5 na there is one mediator between between God and man, the man Christ Jesus. So it is very obvious talaga na dapat nating maintindihan na si Jesus Christ ay nagkatawang tao, no? There is there is one mediator between God and men. There is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. So bakit important po sa atin itong yung nawaan natin? Kasi I take this opportunity na idepensa talaga na si Jesus Christ ay man. Kasi hindi mo naman mapapatay ang tao, hindi mo naman mapapatay ang God kung hindi talaga nagkatawang tao si Jesus Christ. Kasi doon naman sa John 15, sabi naman, ano ba yung gospel? Na Jesus Christ died, no? So, if si Jesus Christ talaga hindi talaga nagkatawang tao, parang nadidestroy yung gospel na yan. Kasi yun ang tinuturo ni Pablo dito, na di-destroy yung gospel na yan kasi parang moro-moro lang ang ating mapupuntahan, no? Kasi kung hindi naman nagkatawang tao, hindi talaga naging tao si Jesus Christ. No? Kasi ang contention nila doon na pumasok lang, nagkatawang tao, no? Although mali nga yung pagka-interpret doon eh. Ibig sabihin, dapat talaga maintindihan natin yung hypostatic union. Yun yung isa sa mga mystery, hypostatic union. That Jesus Christ is one person of the Trinity but has two natures. He is truly God and He is truly man. Dapat talaga siyang mamatay at so that he should be a man so that he can qualify as a Savior. Kasi kailangan din siyang God, kasi siya yung parang representative ng God, umahawak ng God. Kailangan din niyang man kasi kailangan talaga niyang mamatay para sa ating makasalanan. So, yun ang mga tinuturo ni Pablo din dito na binigyan ko lang ng pansin yan kasi bihira na lang ang nagtuturo ngayon about Jesus Christ. Siyempre, karamihan mga tinuturo ngayon how to be, parang ang nangyari nga parang parang positive thinking, no? Although hindi naman masama yung pagtuturo ng
paano ka talaga sumunod sa Panginoon, paano maging morally correct. But ang sinasabi ni Pablo dito na parang sinasabi ni Pablo dito sa kanyang for it is God who commanded light to shine out of darkness, was shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So if we will not teach Jesus Christ in the gospel, na parang ginagawa ni Pablo dito, parang nadidefeat yung ating purpose ng ating pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kasi ang nagbubukas lang naman ng isipan talaga si Jesus Christ. Hindi naman yung mga katuruan na iba't iba, no? Lalo na yung mga katuruan na i-highlight mo yung sarili mo, hindi talaga makakaligtas yan. So, kailangan nating ipahayag talaga na mayroon talagang si Jesus Christ ay hypostatic union. He is truly God and He is truly man, no? At the same time, kailangan din natin He is Trinity. Meron din God is Trinity, one God and three persons, no? Kasi meron din mga nagtuturo na parang paano nagiging equal yung God na yan, na Trinity na yan. Malinaw naman daw sa mga verses doon sa John na mas mataas ang God the Father, mas mataas ang sinugo niya si Jesus Christ. So ibig sabihin mas mataas siya. The God the Father is greater than me. Tapos mayroon din silang sinasabi na Jesus Christ ay mas mataas din sa Holy Spirit. Yes, that is correct, no? That is correct. But dapat makuha natin that is the economy of God in salvation, mission nila of salvation. Pero ontologically speaking, they're on the same level. He is one God lang talaga. So kung medyo nalilito tayo doon sa Trinity, maraming nagsasabi din na ang Trinity ay inimbento lang din ng tao yan noong mga ilang centuries after na namatay si Jesus Christ. Hindi po inimbento ng tao yan ang Trinity. Kasi ang Trinity is existing na yan sa Bible before lang hand. Pero kaya lang na-emphasize yan in the later centuries. Kasi may umaatake na doon sa mga Trinitarian, no? So, that is a progressive revelation yan, na parang hindi naman progressive revelation kasi nahayag na talaga yan doon sa New Testament. But dinidepensahan na ng mga theologians, kaya sinasabi ng iba na na-invento lang yung Trinity na yan after how many centuries. That is not true because doon sa Bible talaga na malinaw. In fact, doon sa baptism of Jesus Christ, nandun yung God the Father na sinasabi niya, "This is my Son, whom I am truly pleased." No? Tapos nandun naman si Jesus Christ at bumukas yung langit at the Holy Spirit ascending like a dove, alighted doon kay Jesus Christ. So hindi mo pwedeng sabihin na atakihin mo yung whole Trinity na hindi yan sila totoo. Kasi totoo talaga yan, although mayroong mga verse talaga na God the Father is greater than God the Son, at God the Son and God the Father is greater than the Holy Spirit. That is in terms of the economy of God in fulfilling the redemptive plan of saving people. Na mayroon talagang ipapadala talaga si Jesus Christ. And after umalis si Jesus Christ, ipapadala din yung banal na Espiritu. But that does not mean na hindi sila equal, no? Ontologically speaking, in the same person, they're the same, they're equal. So, I hope na malinaw po yan sa atin, no? Marami pang mga katuruan dito na parang kaya nga sabi deceitful yan deceitful kasi minsan ang ginagamit lang doon, marami na gustong marinig yung madali lang maintindihan. Kaya ngayon ang parang mahirap ka sa mga ministers kung talaga mag-aral ka. Mahirap talaga ituro ang gospel. Madaling magturo ng gospel. Kasi kung natural mind, karamihan kasi ng mga nakikinig, puro lang natural mind, no? Natural mind lang. So sabi nga sa 1 Corinthians 2:14, the natural mind cannot understand these things because these spiritual things, no, is discerned spiritually. So although hindi natin sinasabi na parang deceived din yung mga ministers, but
Parang napakahirap ituro ang gospel. But kung hindi tayo magtsatsagang ituro talaga yan, halimbawa po, hypostatic union. Mayroong pilosopo doon. Sabi niya, ano yan? Sirena, kalahating isda, kalahating tao. So hindi nila makuha na si God ay mayroong dalawang natures, Jesus Christ has two natures. So natural mind yan. Kaya nga kailangan nga ma-born again para maintindihan mo yan, kasi that is the mystery na maintindihan mo na mayroong redemptive plan at kailangan magkatawan tao si Jesus Christ. No, kailangan maintindihan yan, hindi yan pero kung madali lang lukuhin, kung nakikita mo naman na pleasing to the ears yung mga tinuturo mo, ituturo mo lang yung natural things. Natural things, hindi ka na maghihirap pa. Ba't pa ako maghirap mag-explain ng Trinity? Na malinaw naman doon na sinasabing ganito, mas mataas. So, mas mataas yan. Hindi na maintindihan na si the God, no? Na hindi talaga, si God ay talagang, hindi lang si God, kasi mayroong nagtuturo, si God ay Almighty, no? Si Jesus Christ ay mighty lang, no? Tapos si God the Spirit ay parang, ano lang siya, comforter lang siya. Hindi yan ang ano doon, kasi hindi naman sila, mayroong Almighty, mayroong mighty, mayroong comforter. Pareho silang God, no? They are all Almighty. Kaya importante din na maintindihan natin yung the covenant of redemptive plan, kasi alam nila yung plano nila. Hindi ibig sabihin na si Jesus Christ na nananalangin doon na, Lord, your will be done, no? Not my will but your will be done. Hindi ibig sabihin noon na hindi alam ng yung will ni Jesus Christ, ay hindi yun ang will ng God the Father. Kasi in the beginning, before the foundation of the world, nag-usap na sila kung anong mga will nila. So parang makikita natin talaga na lalaliman natin ang pagtuturo natin na hindi ibig sabihin na hindi alam ni Jesus Christ ang will ng God the Father. No? Kailangan natin maintindihan yan na alam ni Jesus Christ ang will ng God the Father, kasi they are one. They are one in saving us. They are one in ontologically speaking in nature. So dapat nating yan. Pero ang ating bigyan ng pansin dito ay parang sinasabi nito, we have these treasures in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us, no? Kasi yun ang mahirap doon kung talagang ang ano lang natin, ang ating lang power sa pag-iisip natin, ang itinuturo ng ministers. Siyempre kung ano lang pumasok natin dito, hindi rin natin maintindihan ito Hindi rin natin maintindihan ito. Kaya nga kailangan nating i-correlate, isipin sa ating sarili na we're small vessels, no? We're small vessels, worthless worthless compared to the power of God. Kaya kung magpi-preach tayo, hindi tayo mag-iisip na talagang kaya ko itong ipaliwanag sa inyo ngayon. Hindi ko kayang ipaliwanag sa ito ngayon. Hindi ko kayang ipaliwanag sa inyo ito ngayon. Kaya nga napakaliit natin mga ministers of God compared doon sa power of God, kasi napakalayo Napakalayo ng kapangyarihan ng God. Kasi kung ako lang masusunod, ibo-born again ko kayong lahat. No? Pero hindi ko naman kayo maboborn again, hindi ko kayo ma-regenerate. Paano ko, maski anong pag-aaral natin, paas kung galing magsalita, magaling hindi kaya mag-regenerate. Kaya we have to bow, talagang magmamakaawa tayo, manalangin tayo na makarinig nitong gospel na to ay talagang maniniwala na we're all sinners. Kaya nga, we're all sinners. Nandun tayo sa napakalalim na allegorical pit na talagang wala tayong kakayahan na maiahon ng ating sarili doon kung hindi pa tayo na bigyan ng pag-asa. Kaya nga magmamakaawa tayo sa Panginoon na bibigyan tayo ng pag-asa na iahon tayo doon sa malalim na butas na yan, at pagkakabibigyan niya tayo ng belief na maintindihan natin. Kaya nga sabi dito, the light, no? For it is God who commanded light to shine out of darkness, who has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. We only use the face of Jesus Christ, ang magmamakawa tayo talaga na ihahayag sa mga makikinig na sa atin na tayo ay bibigyan ng ng parang bibigyan ng kapangyarihan, bubuksan ang liwanag ng ating puso at isipan.
But we have to balance this also. Kasi hindi naman ibig sabihin nito na worthless na yung mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Dapat balansihin din natin ito na hindi naman ibig sabihin nito parang body na walang walang ka value yung mga nagsasalita ng mga salita ng God. Mayroong value yan, pero in comparison to the word of God, the gospel, parang lang tayo nandun sa maliit na parang putik tayo nalalagyan. Nandun yung pinaka-importanting gospel na dapat natin ihayag yan. Dapat nga umalis tayo doon sa pagpahayag ng magandang balita. Kaya nga sabi ni John the Baptist, I must decrease, Jesus Christ must increase. So after nung magpipreach, dapat ang minister magdi-decrease, mawalan siya ng value doon sa mga kikinig, at ang ma-increase si Jesus Christ. Sabi ni John the Baptist, I must decrease and Jesus Christ must increase. Hindi pwedeng ang ministers ngayon ay mag-i-increase tapos si Jesus Christ ay nawala na sa topic. Yun ang ministry ni Pablo dito. Pero sa bandang huli rin, siya rin naghihirap, nagdanas din ng mga kahirapan, kasi kung babasahin natin yung verse 8 hanggang sa dulo, makikita natin na naghihirap din si Pablo. We are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken, struck down. So, kaya nga titingnan natin yung mga ministers din natin. Kaya nga I appreciate talaga na parang acknowledge yung mga theologians na nag-aaral, no? Kasi kailangan mag-align tayo doon na talagang din tayo, na talagang maliit lang tayo din compared doon sa mga binuksan din ng Panginoon. At hindi tayo kaagad na mayroon ng bagong lumabas dyan, mag-adhere kaagad tayo, tapos sabihin natin, mali yung iba na since the beginning of Kasi dapat titingnan natin yung history, sino yung mga taong ginamit ng Panginoon doon sa history. Hindi tayo magsasabing mayroon ng isang lumabas noong 19 something or 2020, tapos yan na yung tama, ang lahat na ng before sa kanya ay mali na. So pag-aralan din natin ang mga ministers beforehand. We're very fortunate na mayroon ng internet ngayon, mababasa mo na mga sulat 100 years ago, in fact 500 years ago, malalaman mo mga sinusulat noon, unlike before na napakahirap. That is the grace of Panginoon na binigay sa atin. So, but hindi natin sinasabi na worthless lang siya, kaya in-emphasize ko siya, worthless lang siya in comparison to the value of the gospel. The glorious gospel is very important kasi sabi nga ni Pablo doon sa Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel of Christ, because it is the power of God for salvation to those who believe, first for the Jews and then for the Greeks or the Gentiles. No? For in the gospel, the righteousness of God is revealed from first to last, as it is written, that just shall live by faith. So, bakit hindi kinahiya ni Pablo ang magandang balita ng kaligtasan? Because it is the power of God for salvation to those who believe. Importante yung to those who believe. Kasi if you do not believe, you're one of the persons dito na talukbungan ang magandang balita, but even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, no? Who do not believe. Kaya nga, I'm not ashamed of the gospel of Christ, because it is the power of God for salvation to those who believe. First for the Jews, no? Kailangan malaman din natin na una yung inihayag sa mga Hudyo, they're the elected nations, and then to the Greeks or to the Gentiles, kasama tayo doon. Makikita natin bakit. For in the gospel, the righteousness of God is revealed from first to last, as it is written, that just shall live by faith. So, katulad ng ating sinabi, kung gagamitin natin yung mga ginagamit ng mga katulad ni Charles Haddon Spurgeon, meron siyang mga doon na ruin, tapos redemption and regeneration, tatlong R ang kanyang ginamit doon, no? Ruin, redemption and regeneration.
that the sin of man, na doon sa original sin ni Adam, the mankind was ruined, totally ruined, no? Hindi makaahon. Kaya nga kailangan natin ng redemptive act of God. Kailangan natin maniwala mayroong redemptive plan ang Panginoon upang tayo po ay mailigtas. At the same time, kailangan ma-regenerate ang tao sa pamagitan ng kanilang faith, no? Sa pamagitan ng kanilang faith, no? So, kailangan din natin maintindihan yan na simulang-simula talaga nagkasala ng tao. Meron din doon na holy ang God, no? Kailangan natin ituro na holy ang God. Kaya nga sabi dito, for it is God who commanded light to shine out of darkness. Na siya yung kung talagang bubuksan niya ang ating puso. Na talagang ang Diyos ay banal, hindi tayo makakalapit sa Kanya. We are at war with God. We are not at peace with God before we receive Jesus Christ. And mamakaawa tayo na i-redeem tayo ng Panginoon. At we can only do it with our faith in our regeneration. Should be by our faith, not by any ceremonial things. Kasi although obvious yan, pero marami pa rin nabubulangan na akala natin ang ating regeneration ay sa pamagitan ng isang sacrament o isang pagpe-pray. Dapat ang ating regeneration ay sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus. So bilang pagtatapos po, kasi ito ngayon ay ating prayer session sa Masters Black Christian Church, panalangin natin talaga na ang mga ministers, pati ako, na mapapahayag ang magandang balita ng kaligtasan, not ourselves, kasi we cannot born again the listeners. We have to rely on the Jesus Christ and the Holy Spirit na mabuksan talaga ang puso't isipan nyo. We have to pray, magmamakaawa tayo. Kung ikaw naman ay wala pa sa Panginoon, na hindi mo pa naintindihan ito, dapat malaman natin na tayo makasalanan kasi sinabi naman ng banal na Espiritu, sinabi ni Jesus na the Holy Spirit will come to convict you of your sin, no? Na tayo makasalanan, of righteousness and of judgment, no? Kailangan natin maintindihan na tayo makasalanan. Kailangan natin maintindihan na the righteousness of God is very high and our righteousness is very low. Hindi tayo makakaabot ng righteousness. And we should understand that we are already judged. At kailangan natin na hindi tayo ma-judge into condemnation if we believe on Jesus Christ at makaawa tayo sa Panginoon na tayo ay i-regenerate, i-born again, no? Kailangan natin yan. So, panalangin natin mamaya sa ating prayer meeting. At kung sino man nakakarinig sa mensahe sa gabing ito, panalangin din namin kayo, no? Siguro, yung classmate, kamag-anak, no? Saman, kabarkada, panalangin talaga namin na mabuksan, lalo na sa mga relatives, classmate, or ibang mga kamag-anak at kaibigan. Sige po, I hope na sa mga ministers na we consider ourselves as worthless vessels compared to the gospel na dapat natin ipahayag, at we have to acknowledge talaga na the highest is Jesus Christ at maliit lang tayo. At the same time, dapat din tayong hindi tayo mawalan ng pag-asa, although tayo ay makaranas ng mga pagsubok sa buhay. Continue lang in preaching the word and natin kay Jesus Christ and God na siya ay magbabago ng isipan ng bawat isa. Sige po, let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kaming nagpapasalamat, Lord, na kami, Lord, ay yung pinahayagan na yung masalita. Patuloy po namin pinapanalangin, Lord, na mabuksan ang aming puso't isipan sa mga tao din po, Lord, na ang light, na ikaw nagsabing there will be light, ganun din po, Lord, mayroon pong light na makarating sa aming isipan upang maintindihan namin na kami ay kailangan namin ng grasya mo, Lord. Kailangan namin ng kaligtasan na manggagaling sa iyo, Lord. Salamat muli, Lord, at sa aming panalangin mamaya, i-bless po rin kami, Lord. Salamat at talangin namin to, Lord, in Jesus' name. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa.